Alright, mga kaplastik, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At eto, may lumalabas na naman na post about kay Leon de Guzman. Ewan ko lang kung authentic ito, pero basahin na lang natin. Ang sabi ni post ni Leon de Guzman, already reach out to Vince so we can talk privately. Since alam ko na madami din nagme-message sa kanya right now. I hope that he will see my message at mag-response. I know that some of you might think na ang lakas ng loob ko para kausapin pa siya. But please, respect my decision. Ang hihingi ko lang sa inyo is maintindihan lang din yung side ko. At magkaayos kami without talking legal actions sa isa't isa. Bakit kailangan niyang humingi ng tawad, mga kaplastik? Sino ba ang naunang gumawa ng kasalanan? At bakit ang dahilan nito lumabas yung issue na ito, mga kaplastik? So ito yung message ni Leon de Guzman privately message kay Vince Jimenez, quote unquote, "Hi Vince, this is Leon. Can we talk privately and fix things? We can talk in personal privately or even just only here in chat. I can also go to your place if you want and have a one last talk. We can also have a closure to what happened to us. Hope that you read this message and response." So yun, ang gusto lang niya mangyari ay mag-usap sila ng silang dalawa lang. At handa daw niyang puntahan sa bahay si Vince Jimenez para sa closure na. Pero ang habol lang naman dito is, sabi nga ng poser, namimiss ata ang ethics ni Vince. Actually, bakit kailangan mong humingi ng tawad si Vince Jimenez para sa'yo? Sino ba ang nauna? At bakit mo patatawarin ng tao? Dahil ito po ang sagot. Patatawarin mo ba ang kung ganyan ang itsura niya nung nagkasama sila ng live-in partner niya? Imagine mo kung ganyan na itsura niya that time. Magagawa mo bang patawarin ng tao, mga kaplastik? Diba? Napakakupal. So, eto. Dito. At dahil dyan, mga kaplastik, hindi ko alam kung dumami yung bigla ang mga supporters ni Leon de Guzman. At nagtayo pa sila ng group na ang pangalan na is Leon Supporters and Women Empowerment. At ito'y lumobo ng 5.1k members, mga kaplastik. Bale, ang dami palang mga kamukha ni Leon de Guzman, no? Mga kaugali. Kaya nga sa mga naglenatics dyan, hindi na naka-join na kayo dahil marami tayong pasok sa mga susunod na araw. Diba? Nagtayo na ng join the group. At meron din kasing kumakalat na post, mga kaplastik. Ito po yung boyfriend ni Leon de Guzman ay sa wakas ay nagsalita na po, addressing the harsh criticism being thrown him online. Ang sabi dito is, in his message, he made it clear that the people attacking him have no right to judge or insult him, especially when they do not fully understand what really happened. He emphasized that he was the one who was betrayed, not the one who cheated.
and expressed frustration over how easily people jump to conclusions without knowing the truth. According to him, the backlash reflects the lack of empathy in understanding as well as a willingness to see the situation from deeper and more humane perspective. He added, he ended his statement by calling on his critics to reflect on their own conscience before spreading hurtful words. Wala kayo sa lugar para magsalita ako. Hindi maganda at makatanggap ng masasakit na salita mula sa inyo. Naloko po ako at hindi ako nagloko. Nakakaunawa po ba kayo? O sadyang maliit lang ang utak ninyo para makaunawa ng mga sitwasyon o problema? Kainin sana kayo ng konsensya nyo, mga kaplastic. Yan yung sinabi ni Paul Eric na live-in partner ni Leanne de Guzman. Diba? Yan yung post niya, mga kaplastic. Baga, di ko alam kung galit siya kay Vince Jimenez, pero maganda kasi na ang hangarin ni Vince Jimenez ay talagang mag-usap sila para malaman na talagang nag-cheat ang kanyang girlfriend, mga kaplastic. So hindi ito yung ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay ang alitan ni Lolito Go at ni Doc Ron Samaniego, mga kaplastic. Pero bago yan, mga kaplastic, pagkatapos nitong alitan ni Lolito Go at ni Doc Ron Samaniego, ay matungo tayo sa legalities kung meron ba talagang pagkakasala si Vince Jimenez. So panoorin po natin ang video ni Lolito Gago at ni Doc Samaniego issue. The Lolito Gago saga continues. Titirahin mo ako tapos iba-black. Anong klaseng kaduwagan yan from a leader ng isang cult ng mga Sigma Boy at Alpha Male? Kuno, ha? Kailan nung naging Sigma Boy at Alpha Male? Baka ikaw lang nagsasabi nung kasi isa kang simp. Gusto mo makaisa kay Leanne de Guzman. 3K na nga lang, hindi pa mapagastosan. Di man nakalagay sa kanya at PR niya, 3K. Gusto mag-PR sa kanya, 3K. Dude, ganyan ka ba talaga ka-in-check? Ayaw mong gumastos? Gusto mong makabengbang? Nagpapaka-white knight ka? Tapos sasabihin mo, ano yun? Titirahin mo ako, tapos ibablock. Kailan ka tatinira? Asa ka pa, boy? Kay Leanne de Guzman niya, hindi ka umuubra eh. Sa akin pa, gusto magpatira, bakla ang puta. Tapos walang tigil. Black na ako ni Doc Ron Samaniego. Yan ba pinagmamalaki niyo? Iyak na ng iyak ko. Tapos ito pa sinabi niya, target na rin pala ako ng kulto ng mga Tangina, iyak ng iyak. Iyakin pala itong Lolito Gago na to. Lolito Gago. You're a stupid bitch-ass Pinoy nigga with triple B factor. Triple B, Bayot, Bobo, Bisaya. Hey! Nagtatry magpaka-relevant ulit si Lolito Gago. Ano ba si Bong Gago? Uncle mo ba si Bong Gago? Pare-pare ba yung tumira ng face shield noon sa face mask? Kayo ba talagang kumita noong time ng COVID noong time na yon? Tapos di ba, May gusto na kay ni reference Moira, pa. nagkabati na ba kay ni Moira? Balita ko, didemanda ka daw niyan. Pero 2020 pa yun, pero siguro wala na nangyari, no? Kaya, kumusta ba? Nagkaayos ba kayo? Mga chonga-chang, ito si Lolito Gago iyak ng iyak ngayon. Let him cry and let me cook. Ayun. Baga, yan nga sabi niya, si Lolito Go ay gusto lang makaisa kay Leanne. Diba? Bigla siyang lumabas sa social media para makialam, mga kaplastic. So matungo naman tayo sa legalities about kay Vince Jimenez. Eto, bago tayo mapunta dun sa video ng isang lawyer, mapunta muna tayo sa lawyer niya na si Rimando Law. Diba? So ito yung press release. This statement issued by Counsel Rimando Law Office for Mr. Vince Jimenez
in relation to a social media post that has circulated publicly. That post was made during the period of emotional strain arising from personal matters and represents Mr. Jimenez a subject account that of events as he understood the experienced them at the time. It was not authored with intent to injure, malign, or cast aspersions upon any person. The content of the post was expressed in good faith and without malice. It was neither calculated to provoke public hostility nor designed to cause reputational harm, but was an unguarded expression of personal sentiment in response to private circumstance. Mr. Jimenez has since elected to disengage from the further public discourse on the matter and respectfully seeks privacy moving forward. Our inquiry shall be first exclusively through the under design council. Mga ka-plastic yan. Naglabas na nga ng press release. At yun na nga sinabi, mga ka-plastic. That was hindi niya liability na makasira ng pagkatao bagkus ay naglabas lamang siya ng opinion o yung katotohanan na siya ay naagrabyado ng kanyang girlfriend. So may isa pa tayong tatalakayin. Ito po. About kay Attorney Mark Tolentino. Panoorin natin yung kanyang sasabihin. Magandang araw po sa atin lahat. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Daming nagtatanong sa akin ngayon, daming mga messages about yung issue ni Vince Jimenez at saka yung kanyang girlfriend. Kung tama ba, may criminal liability ba si Vince Jimenez nung pinost niya or na-videohan niya yung conversation nila ng kanyang girlfriend. So isa-isahin po natin sa batas. Dito po tayo sa cyber libel. So ano ba yung tinatawag na cyber libel? May mga requirements ang cyber libel. Number 1, there must be an allegation of a discreditable act or condition. So ang tanong dyan, may allegation ba si Mr. Vince Jimenez? May sinasabi ba siya na nakakasira sa reputasyon ng kanyang girlfriend? May sinasabi ba siyang masamang babae yung kanyang girlfriend? Or wala? O sa tingin ko, wala naman. They are just talking about yung kanilang relationship, yung bakit siya pinalitan ng ibang lalaki, but there was no statement that makes yung pagkababae ni girlfriend na masama. Second, was there publication? Yes, tama, may publication kasi nakapublish yun sa social media. Third, identity of the person defamed. Na-identified ba? Yes, na-identified kasi ang pangalan naman, yung na-post naman, nakalagay yung mukha niya. So, na-identified. And pinaka-importante yung malice. Was there malice? Yes, totoo yan that malice is presumed. But ang tanong dyan, may malice ba talaga? Nung nagsasabi lang siya ng kanyang experience sa relationship niya ng kanyang girlfriend? Mayroon ba siyang sinasabi na masama against sa kanyang girlfriend? Wala naman. So, ibig sabihin, hindi pasok ang libel. Na-express lang siya ng kanyang ramdamen. O yun, malinaw na malinaw sa unang sinabi ni Attorney Mark Tolentino, expression yun. Hindi siya nag-imbento o gumawa ng kwento about kay Leanne, which is masinsinan niyang ipinakita ang ugali ni Leanne sa social media. May pag-exposure pero hindi niya layunin na ma-defame yung tao. Awareness yun, mga ka-plastic. Hindi po siya paninirang puri. Awareness po na kung sakaling magkaroon siya ng karelasyon sa ibang lalaki in the future, ang ibig sabihin lang nun,
aware na yung lalaki na ganito ang ugali ni Leanne de Guzman. Nasa sa kanya na lang po yun kung diligawan pa rin niya. Since meron na siyang history na ganun siyang klaseng babae. Lalo na yung mga konbo niya kung paano siya magsalita sa kanyang mga kaibigang babae. Si Leanne, mga kaplastik. So walang elements ng cyber libel, mga kaplastik. Matungo tayo sa part 2 niya. Panoorin natin to. Batas about Data Privacy Act. Dami nagtatanong sa akin kung may violation ba daw sa Data Privacy Act. So, babasahin po natin ang batas about Data Privacy Act. Walang nakalagay doon ang Data Privacy Act, may violation lang ang Data Privacy Act kung nagsasabi ka ng mga personal and sensitive information. Like for example, pinost yung government-issued ID, pinost yung address mo, pangalan mo, or yung tinatawag na religion mo, educational attainment mo, or any other information na personal and private. So pag-post doon sa, I think live stream yata yun, or posting yun, I cannot verify that. But yung sinasabi doon, or yung posting doon, ibig sabihin parang nag-vlogging lang yung lalaki na si Vince. Hindi naman niya pinopost yung mga personal data ng kanyang girlfriend, like pangalan, edad, saan nag-aaral, anong reliyon. So walang personal data na na-breach. So walang violation ng Data Privacy Act. Yon, malinaw sa pangalawang opinion ni Attorney Mark Tolentino na wala siyang nilabag. Wala siyang pinakita na kahit anong personal information ni Leanne. Even yung kanyang mga address, contact number, o pagkatao niya, maliban lamang sa kanyang ugali, mga kaplastik. Iba kasi yung nature ng ugali sa nature ng personal information, mga kaplastik. Huwag ninyong i-combine o i-merge yung pagkatao mo sa ugali mo. Iba yun, mga kaplastik. Iba yung ginawa ni Vince. Awareness po yun. Halimbawa na lamang, kung nanonood kayo about dun sa content ni Norman Mangusin, content ni Makagago WhatsAppman, na ipinapakita nila o ine-expose nila sa social media ang mga conversation ng mga kapwa vlogger niya na binudol niya 5 years ago by wiretapping, o yung mga salita niya sa live stream, o kaya yung mga sinasabi ni Norman Mangusin sa mga kamag-anak niya through call, yung minumura-mura niya si Nanay Remy, mga kaplastik, ay hindi po siya matituturing na cyber libel kasi nga hindi naman po sinabi doon kung sino, kung taga saan yung tao, ano ba yung pangalan ng tao. Maging si Makagago WhatsAppman pag nag-i-interview siya, dalawa yung kanyang ino-option sa mga interviewee niya. Ang una is, okay lang ba sa kanila na i-expose yung mukha nila sa social media, or iba-blurred natin yung mukha mo habang ini-interview kita. Kaya karamihan sa mga post ni Makagago ay may mga blurred yung mukha, which is may consent pa rin. So ganito pa rin yung umiikot sa social media sa alitan ni Vince Jimenez at ni Leanne de Guzman. Wala siyang nilabag, ang ginawa lang niya, gusto lang niya ng strong evidence o para malaman ng mga taong bayan na ginaganto siya. Kaya nga si Leanne de Guzman gusto na makipag-ayos. Gusto niya makausap ng personal. 'Di ba? May mga
Yung kanina, yung pinakita ko sa inyo yung post. Ibig sabihin nun, hindi siya nag-ahabol sa demanda. Ang mga netizens lang at yung mga nakekelam lang, kagaya ni Lolito Go, siya lang naman yung nag-demand na kasuhan tong si Vince Jimenez, mga kaplastik. Pero wala naman yun kay Lean. At pinagbabayaran naman niya yung kasalanan niya. At kasalukuyan nga naman, mga kaplastik, na hiwalay na siya ng live-in partner niya ngayon dahil sa nangyari. Imposible naman hindi malaman ng live-in partner ni Lean yun. Diba? Nag-viral na nga. So ito yung huling part na opinion ni Attorney Mark Tolentino bago tayo magtapos. Ito po. Ang issue dito, hindi lang naman yung cyber libel, hindi issue dito ang Data Privacy Act, ang issue dito yung pangangaliwa. Hindi lang kasi ang lalaki pwedeng mangaliwa, pwede rin ang babae mangaliwa. So yun ang issue dito. At sabi ko nga, hindi lang ang babae ang biktima ng pag-ibig. Pwede rin ang lalaki maging biktima ng pag-ibig. Lalo na yung lalaki na binigay niya yung kanyang puso, yung kanyang damdamin, yung kanyang pagtitiwala, pero winasak lang ng isang babaeng walang utang na loob, walang respeto, at hindi inisip yung pag-ibig na natanggap niya sa kanyang boyfriend o sa lalaki. Ang lalaki, taos-pusong nagmamahal, nagtitiwala, binibigay niya ang taos-puso sa maling babae. So yun talagang issue ni Vince Jimenez at saka yung kanyang girlfriend. Yung isang lalaki na umibig lang, pero niwalang hiya ng babae dahil sa nagtaksil yung babae o yung tinatawag na ang babae posible din pala na mangaliwa. So hindi dapat natin pwedeng depensahan. Hindi lang posible. Nangyayari yun, mga kaplastik. Karamihan yun, mga babae. Marami nga akong na-encounter sa workplace ko na sinasabi niya na dalaga daw siya. Pero hindi malakas yung instinct ng isang tao na ang babae kung nagsisinungaling o hindi. At madaling ma-identify sa babae kung siya ay dalaga o hindi na, mga kaplastik. So napakaraming paraan. So marami akong na-encounter na ganyan na hindi na ako kontento sa isa. Lalong-lalo na sa mga workplace, saan man sulok ng trabaho, na talagang alam nilang may asawa sila, pamilyado sila. Siyempre, gwapo sila laki. Nagpalandi. Nagpadali. Meron pa nga na-encounter ako nagpabuntis siya sa katrabaho ko. Kaya nga nung araw na after a year, isang taon nang nakalipas, pinakita niya yung anak niya galing sa kanya. Hindi nga makatitig ng diretso yung babaero Pero gusto niya makita yung bata. Kasi nga yung babae, gustong-gusto na ng magkaroon ng anak. Pero ayaw ng legit na asawa. Or hindi marunong yung legit na asawa magbuo ng anak. Kaya may nag-volunteer, yung babaerong kupal. Na ngayon nasa UAE na ngayon, yung tarantadong nila lang na yun. Na baka nga ngayon sa UAE, mas maraming magagandang chikas dun At kasama niya sa post yun, mga kaplastik. Lagi niya nga pinopost sa social media accounts niya na kasama niya yung mga OFW na magagandang babae. Kaya enjoy na enjoy siya dun. Diba, mga kaplastik? Kaya wala Hindi yan sa definition na ang lalaki lagi ang nagloloko. Meron din mga babae na gano'n.
Talagang mahina yung pananampalataya yung mga ganong tao. Lang babae. Kasi sabi ko nga, hindi lang ang babae pwedeng mangaliwa o hindi lang ang lalaki pwedeng mangaliwa, pwede rin ang babae mangaliwa. Pero kung sa social media, pag lalaki ang nangaliwa, daming mga bash, daming paninira. But ngayon, nakita natin through Vince Jimenez na pwede rin pala ang babae mangaliwa. And hindi lang dapat depensahan natin ang mga babaeng sawi sa pag-ibig. Pwede rin natin depensahan ang mga lalaki na sawi sa pag-ibig. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayun. Ito na nagtatapos ang ating content, mga kaplastik. So malinaw naman na walang criminal liability etong si Vince Jimenez. At wala siyang nilabag. Awareness kasi yun yung ginawa niya. So hindi natin tinotolerate na ganoon din yung gawin ng ibang tao na magbibideo kayo biglaan. May mga sistema yan. May mga proseso yan, mga kaplastik. May mga paraan na gagawin mo yon sa tama. At huwag kayong basta-basta magre-record ng video na ang layunin nyo lang ay manira ng ibang tao. Ang may mga margin tayo eh. May limits tayo kung paano natin gagamitin ang ating cellphone para sa protection mo na rin at para sa protection ng ibang tao. Self-awareness nga yung tawag doon. O awareness, hindi lang self. All of the people na possibly na makarelasyon ni Leanne ay awareness yun, mga kaplastik. Hindi po paninirang puri yun. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.